Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan habang pinapakinggan ang aking mga kwento. Ang kwentong aking ilalahad ngayon ay hango pa rin sa totoo kong buhay na nangyayari noong ako'y bata pa. Bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel, Just the All Around. Ang kwentong ito ay nangyayari noong ako'y 6 na taong gulang lamang doon sa kabundukan ng Agusan del Sur, Bayugan. Narito ang aking kwento. Isang gabi, habang kami natutulog, ang aking amang si Pepe ay hindi pa nakakatulog. Matagal siyang matulog. Ang ginagawa lamang niya ay nasa duyan, at habang nagduduyan-duyan, siya ay nagtatabako. Yan ang pinakalibangan niya pagka hindi pa siya dinadalaw ng pagkaantok. Ako naman at ang aking mga kapatid ay nasa kwarto, natutulog na. Nakatira kami noon sa kabundukan ng Bayugan, Agusan del Sur. Sa aming lugar, sa aming bahay, sa kabundukan ng Bayugan, sa tuwing pagsapit ng gabi, marami kang maririnig na mga hindi ka nais-nais. Merong minsan maririnig kang isang hunin ng ibon ng kuwago, at kung minsan may marinig kang huni ng wakwak. Ang wakwak ay sinasabi ng mga matatanda na espiritu ng aswang. Subalit kung titingnan mo ang wakwak, ay tulad ng isang ibong uwak, subalit sa gabi mo lang maririnig ang kanyang paghuni. Ganito ang kanyang huni: wak, wak, wak. Kapag ka ang huni ng wakwak ay mahina, sabi ng mga matatanda, ito po ay malapit lang sa inyo. Kapag ka malakas ang huni ng wakwak, ay malayo naman sa inyo. At sa ilang sandali, nagising na lamang ako dahil sa merong kumakaluskos sa dingding ng aming bahay. Gumising ako, dahan-dahan akong bumangon at narinig ko ang tunog ng wakwak. Lumapit ako sa aking ama, na kung saan naroon pa rin siya sa duyan. Habang nagtatabako, nilalapitan ko siya. Oh, sos, bakit ikaw ay gising pa? Matulog ka na. Delikado ang panahon ngayon. Tatay, nagising ako kasi may huni ng wakwak. Yun na nga anak, bumalik ka na sa pagtulog para hindi bumalik ang wakwak. Yan ang pananakot ng aking ama sa akin para muli akong matulog. Subalit hindi ako dinadalaw ng antok. Tatay, dito na lang ako. Gusto kong makita ang wakwak. Ay nako po anak, delikado ang iyong iniisip. Alam mo, pagka ganyan ang bata, tiyak babalik ang wakwak. Mamaya-maya nga lang, bumalik na ang tunog ng wakwak. Palakas ng palakas ito. Naaalala ko naman ang sinasabi ng mga matatanda, kapag malakas ito, ang ibig sabihin, malayo na ang wakwak. Kaya naisip kong huwag mo nang matulog.
Gustong gusto ko pang alamin sa aking ama kung ano talaga ang wakwak. Kaya tinanong ko siya. Tatay, ano ba talaga ang wakwak? Ano ibig sabihin ng wakwak? Sus, ang wakwak ay isang espiritu ng aswang. Kapag ka may naririnig kang unin ng wakwak, ang ibig sabihin sa baba ang aswang. Ang wakwak ay nasa itaas, lumilipad. Subalit, ang katawan ng wakwak ay nasa lupa. Espiritu lamang niya ang humuhuni ng wakwak. Kaya anak, matulog ka na. Baka bumalik ang wakwak. Kapag ka ang tunog ng wakwak ay mahina na, ang ibig sabihin malapit na siya sa atin. Kaya nagpasya akong bumalik na sa aking higaan. Nalaman ko na ang ibig sabihin ng wakwak. Siya pala ay espiritu ng aswang. Humiga na ako katabi ng aking mga kapatid. Pilit kong ipinipikit ang aking mga mata para ako ay makatulog na. Mamaya-maya may naririnig naman akong tunog ng wakwak, uhuni ng wakwak. Malakas ito, subalit pahina na ng pahina. At biglang may kumaluskos sa dingding ng aming bahay na kung saan naroon kaming magkakapatid na tutulog. Mamaya-maya lang, kinakamot ang dingding. Dinig na dinig ko ang pagkamot. Kaya balikwas naman ako sa pagbangon papunta sa aking ama. Tatay, may wakwak. Kinakamot pa ang dingding ng ating bahay. Nandoon kami natutulog. Bumalikwas ang aking ama. Tila baga may nararamdaman siyang nasa itaas ng aming bubong. Bumaba ang aking ama. Pumunta sa may puno. Sinilip ko naman siya. Tinitingnan kong mabuti kung ano ang kanyang gagawin. Umakyat siya ng punong kaimito. Ang punong kaimito ay matayog na. Nang pagkaakyat ng aking ama sa kaimito, tanaw na niya ang aming bubungan. May nakita siyang isang bola sa aming bubong na tila baga gumugulong-gulong. Kaya naisip niyang bumaba uli sapagkat wala siyang kadaladalang gulok. Kinuha niya ang kanyang gulok. Isinukbit ito sa may baywang. Dali-dali siyang umakyat sa may puno ng kaimito. Ang sanga ng punong kaimito ay nakadungaw sa aming bubong. Doon siya dumaan para malapitan niya ang bola. Nang makatawid na siya sa may bubong, nilapitan agad niya ang bola. Tinaga niya ito, paulit-ulit na tinaga, subalit patalon-talon lang ang bola. Mamaya-maya lang, bumaba na ang aking ama. Tatay, anong nangyayari sa iyo? Ba't marami kang dugo? Sus, gisingin mo ang iyong ina. Kailangang magamot ako. Dali-dali ko namang ginising ang aking ina. Dali-dali namang gumising. Nataranta ang aking ina. Bakit may sugat ang aking ama? Mamaya-maya tinanong ng aking ina, anong nangyayari sa iyo? Habang tinataga ko ang bola na nasa ating bubong, ay tumalon-talon ito. Alam ko, hindi basta bola lang yun. Isa siyang aswang na nagkukorting bola. Subalit nung tagain ko siya, tumalbog lang ang aking itak. Nang tumalbog ang aking itak,
Pumunta ito sa may hita ko, kaya ako ang natusok ng aking ita. Subalit, huwag kayong mag-alala, wala na ang aswang. Sus, Kunsay, bumalik na kayo sa inyong higaan, matulog na kayo. Dito na lang muna ako sa duyan, baka bumalik pa ang wakwak. Bumalik na ako sa aking higaan, katabi ko ang aking mga kapatid. Mamaya-maya, dinalaw ako ng matinding pagkaantok, kaya nakatulog na ako. Subalit na naginip ako ng isang panaginip, nakakatakot na panaginip. Nakikita ko ay isang mukha ng isang maligno. Nakakatakot na mukha, kaya bigla akong nagising dahil sa napakasama ng aking panaginip. Bumangon na naman ako, lumapit sa aking tatay at tinanong ko siya, Tatay, ang sama ng panaginip ko. May nakikita akong napakapangit na mukha. Napakapangit na nakakatakot na mukha. Sus, anak, huwag kang matakot. Isa lang panaginip yan. Hindi totoo yan. Pumunta ako sa may kusina sapagkat ako'y naiihi na. Doon sa may kusina namin may butas para doon kaming umihi ng mga bata. Subalit sa aking pag-ihi, nakita ko na naman ang nakakatakot na mukha. Sobrang nakakatakot. Naisip ko bakit naging totoo ang aking panaginip. Ako'y gising na, hindi na ako nanaginip. Subalit nakikita ko pa rin ang nakakatakot na mukha sa dilim. Kaya bumalik ako sa aking ama. Sus, bakit narito ka na naman? Tatay, ang panaginip ko'y naging totoo. Ang nakakatakot na mukha sa aking panaginip, nakikita ko sa may kusina, doon sa iniihian namin. Kitang-kita ko ang napakapangit na mukha, ang nakakatakot na mukha. Takot na takot ako, tatay. Anak, ang nakikita mo ay isang guni-guni mo lamang. Kaya matulog ka ng muli. Bumalik na naman ako sa aking tulugan. Natulog uli ako. Sa pagpikit ng aking mga mata, nakikita ko naman ang nakakatakot na mukha. Sa bawat pikit ng aking mga mata, doon nakikita ko ang napakasamang mukha, ang nakakatakot na mukha. Kaya muli na naman akong bumalik sa aking ama. Tatay, ayaw ko nang matulog sapagkat kapag ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang nakakatakot na mukha. Tinititigan lang ako ng aking ama at nag-iisip siya habang hinihit-hit niya ang kanyang tabako. Nagkwento ito. Anak, kung ang panaginip mo ay nagiging totoo, ang ibig sabihin lang niyan, pwede ka ring makakakita ng mga lamang lupa, mga maligno na hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, anak, hindi ka naman gagalawin ng mga yan. Kaya sila nagpapakita, ang ibig sabihin, nagpaparamdam lang siya sa iyo. Ano po ang gagawin ko, tatay? Natatakot ako. Huwag kang matakot, anak. Hayaan mo lang sila. Darating ang panahon, maiintindihan mo din yon kapag ika'y malaki na. May mga pangyayari na hindi natin lubos na nauunawaan.
lalo na kapag nasa kabundukan tayo. Hindi ito nangyayari sa atin dito sa Kabiasnan. Ito ang kasaysayang hindi ko nakakalimutan, kasaysayang tunay kong nararanasan noong ako'y bata pa. Dito natatapos ang aking kwento, ang espiritu ng aswang ay wakwak. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento, mga totoong kwento na nangyayari sa aking buhay. At huwag po lamang nating kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel, JST All Around.